nang inanunsyo ni dating Vice President Leni Robredo ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Naga City. Bumurin siya ng Team Naga. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Matapos magsilbi bilang vice-presidente, sasabak naman si dating Vice President Leni Robredo bilang alkalde sa Naga City sa Camarines Sur. Yan ang formal niyang inanunsyo sa isang press conference kanina. Ipapakita raw ni Robredo na good governance works sakaling manalo bilang mayor. Nag-legislative ako, nag-executive ako. Nakita ko kung saan yung strength ko. At yung pinaka-passion ko talaga, yung communities. Parang mahirap para sa akin mag-senador na wala masyadong opportunity to the community na. Mas nababagay yung skill set ko sa executive. Yung ano pala kahapon, yung si former VP Leni Robredo, nag-file na ng candidacy pagka mayor ng Naga sa may, sa Bicol Region. Doon na siya, Kala ko nga nito ay papasok ko sa kakandidato ng senador, pero di ko alam bakit sa mga parting liberal ngayon ay tahimik sila sa mga sa mga posisyon sa national. Parang focus sila dito sa may lokal kasi si Laila de Lima nag-file ng candidacy pero party list ang tinakbuhan nito. Di ko alam kung bakit to sila di nagpapili ng mga senador dito sa national level kasi kilala naman sila. Ako naman, iba yung pananaw ko nito. Para naman, sobrang balansi ang natin, mga senador ngayon. Kung halimbawa, si Leni Robredo, pumasok to o pagkandidato nito ngayon ng kakandidato to siya ngayon dapat ng Senado. Ibuboto ko, sa totoo lang ibuboto ko. Kasi senador naman Para, ito ngayong eleksyon na to, parang mayroong ibang taste naman. Di naman yung kabila, PDP, tapos yung kabila, yung administrasyon. So, yun yung ko na. Dapat may isa man lang dito sila ngayon sa kabilang faction ba. Na mayroon silang may represent din ng mga kakandidato ng senador. So, although nandyan si ngayon, si Bam Aquino, at saka sino pa yung isa na ko dyan sa side dati. Kaya si Bam Aquino, hindi na kasi sa Liberal Party. Kumalas na rin. So, dapat talaga meron mga parang sabi ko third faction man lang na papasok diyan para mapilian natin ang gusto talaga kasi ang pangit naman na dalawa lang yung talagang magkatapat pero yung dalawang magkatapat itong Liberal Party ngayon di ko lang alam kung sino talaga ang si Bam Aquino pa lang yung si Bam Aquino wala Liberal Party parang ito si Kiko Pangilinan nandiyan na rin pumasok na rin sa kakandidato na rin pala. So dito sa PDP laban, tatlo pa rin yung ngayon. So ngayon ay October 5, pang-5 araw sa pag-file ng Certificate of Candidacy. So wala pa rin tayong mga pangalan talaga na nakita natin na ikagulat natin na kandidato pala. Like dito sa mga Duterte talaga kung ano talaga ang tatakbuhan nitong iba. Kasi nga parang status ko pa ang ngayon sa mga Duterte. Wala pa tayong nakikita na mayroon talagang sa national level din kung may mga Duterte bang sasama sa sa kandidato ng senador sa mga senador. So ito ngayong ko ngayon na si former VP Leni Robredo nag-file na kahapon sa kanyang pagkatatakbo ng alkaldisa doon sa Naga City. So sabi ko sa lokal talaga ang focus niya kasi yun naman sabi niya na di ba nag-press con siya kahapon na doon daw talaga ang specialty talaga daw niya yung mga ganyan kasi parang siguro gusto niya ng akto talaga yung ng trabaho kaya gusto niya may mga ganyan na gusto talaga ng akto na trabaho hindi yung kagaya sa Senado na gagawa ka ng batas. Di kagaya dito sa mag-mayor ka na talagang focus ka doon sa mga nasasakupan mo. Actually, bababa ka doon sa mga barangay mo, kaya mga bayan-bayan mo na doon ang mahihirap. Di kagaya naman talaga sa Senado. Pero para sa akin, kung tumakbo na to ng senador, ibuboto ko talaga to. Kahit ba naman sabihin natin na magkalaban to sa Duterte dati, kay dating Pangulong Duterte,
sa akin wala akong ano doon. Hindi ko nakikita yun na nagiging komplikado ako na pipiliin ko dito magiging senadora. Kasi gusto ko nga na at least man lang kung manalo to, pagdating sa Senado, mayroon tayong iba doon na ibang putahe na doon na ilalagay. Di kagaya na yung mga Lisa Hontiveros, mga ganyan-ganyan na doon. Parang hindi na ako ano dyan. Nakakaumay na rin yung mga estilo niya. So gusto ko rin na mayroong Leni Robredo, at least ito abogada. Kaya siguro na ano ko na maganda talaga to siya kung nandito sana sa may Senado. Kaya lang di na natin mano to kasi nag-file to ng certificate of candidacy na mag-alkalde na lang talaga sa Naga. So no choice na tayo nito. Maghanap talaga ng iba tayong option kung sino talagang piliin natin na pagkakasenador. Kasi ngayong panahon talaga, dito sa PDP laban, 3 pa lang yan dyan, si Bato, si Bungo, at saka si Philip Salvador. So itong 3, dapat madagdagan pa to kung sino. Kasi si Philip Salvador para sa akin, no, ako, suporta naman talaga ako sa kay Duterte. Pero ito yung si Philip Salvador, nag-alangan pa ako dito. Nag-alangan pa ako dito na susuportahan ko ba to, ibuboto ba to. Kasi gusto ko nga na ayaw ko yung nangyari ngayon na windang-windang yung mga mambabatas na nilagay natin na tayo rin ang nahihirapan kasi kahit ano lang naisip, wala nang nagawa talaga silang matino dyan. Balikan natin naman yung Kongreso, ganun talaga ang napipili dyan, mga karamihan hindi abogado. Kaya ang ginawa nila yung pasikat na lang. Ang daming mga mayayabang dyan. Special mention ko itong mayabang nito, ito si Dan Fernandez kasi ayaw ko talaga yung congressman na yan. So, dapat naman talaga abogado ang pipiliin ko. Ito sila ni Bongo at saka si Bato, hindi naman to sila mga abogado. Pero pag ano lang natin na nagdidipinsa to sa kay Pangulong Duterte, malaking bagay na rin yun kasi nakaano naman talaga ng magiging problema pa to ngayon, itong ICC pag nakakapasok to. At least may mga senador naman na pwede nila maharang tong mga hindi dapat na magawa sa administrasyon ito na hindi naman lahat magawa nilang papasukin na itong ICC. At least man lang may mga senador na makadipinsa. So although itong sunod na napaka-critical to sa atin mga Pilipino, tandaan niyo to, critical sa atin to kasi ang impeachment ni Sara Duterte, nandyan pa, di mamatay-matay ang hindi na matay-matay ang mga istorya na yan. Nandyan pa din eh. So nagtiempo lang talaga to kung ano talaga. Kaya gusto ko na ito si Leni Robredo mapabilang to sa Senado para kasi abogada. Alam naman talaga kahit paano, alam ang batas nito kung paano pa talaga pairalin ang batas. So ito pa yung sino natin pipiliin, kung sino yung mga nakikita na ngayon na darating pang araw kasi hanggang October 8 man to ang filing of candidacy. So sana makakita pa tayo ng masurpresa pa tayo kung sino dapat dito tatakbo ng pagkasenador. Kasi yan naman ang hangad natin na bubuto tayo ng tama talaga. Kasi ito yung nangyari kasi noong nakarang eleksyon, big lesson talaga to sa mga Filipino kasi ito yung ang laki ng pagkakamali. Maraming nagtatanggol sa kanya ni Bongbong Marcos, pero nakikita ko naman talaga na mayroon talaga ang laking mga lapses din ang nagawa niya sa ating panggobyerno. Napansin naman natin, kung bago pa siyang upong presidente, biyahe doon, biyahe dito. Ngayon, wala na. Hindi na natin nakikita yun. Tapos yung mga nag-pledge daw ng mga bansa, kung magkano yung na-pledge na ilagak na negosyo sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi naman natin naramdaman kung ano talagang mga negosyo ang pinapasok tong mga pinuntahan niya dating mga bansa. Tapos may mga controversial pa siyang pinuntahan. Dito sa Germany, nagiging yun. Di ba, sinabi yun ni President Digong na dati pa yan pumupunta talaga yan dyan sa Germany. Hindi natin alam kung ano yung pakay talaga sa Germany. So, ito yung nagiging lesson talaga sa mga Pilipino. Sa nakakaintindi lang Ako hindi ko ako dito sa politika talaga. Pero ramdam ko talaga ang hindi magandang pamalakad sa ating gobyerno. Kaya ito nga sabi ko na lumabas na ako dito sa aking social media na magsalita na hindi ko nagustuhan yung ibang pamalakad dito sa gobyerno. Although ako naman, pag nakikita ko naman yung maganda niyang pamalakad sa gobyerno, hindi naman ako totally talaga
bakbakan natin ang bakbakan to pag kukontrahin na natin, kukontrahin tong presidente natin. At least, gawin natin neutral ang sarili natin para para hindi tayo magiging bias din. Kasi pag nagiging bias tayo, puro natin ito sa kabilang side tayo, at least pag-isipan natin kung i-balance nga natin yung paggawa natin ng ganito na paano tayo titingin sa paligid natin. Kasi kung one-sided ka lang, yung kabilang side may ginagawang maganda, hindi natin nakikita yon, unfair naman sa kabila. Itong kabila namang side, kakampi ka nga dito pero mayroon namang hindi magandang ginagawa nito, tapos sige ka pa rin ng depensa, so pangit pa din. So kailangan ang ko dito ay neutral tayo. Although naman nakikita ko naman talaga kung ano talaga ang sitwasyon ngayon sa ating Vice Presidente. Talagang mayroong hindi talaga maganda tingnan, lalo na dito sa pagdating sa Kongreso nga, sa kanyang budget na hindi na nga siya sinipot, pinaubaya na siya sa Kongreso. Ayon pa rin, sige pa rin siya ng sungkit na parang i-attend mo para pagdating mo doon, panibago na naman kaming titirahin sa iyo. So ito pa yung sa Quadcom ngayon, ang daming mga kaso na binulat-lat na naman nila. So parang hindi ko na talaga nagustuhan ang mga estilo nito. Kaya yung gobyerno natin ngayon parang walang progreso sa ating bansa kung ano ba talaga ang patutunguhan. Nung kasagsagan ng pagbaha, yung 5,500 na flood control, hindi nga ito na-issue rin sa Kongreso ngayon kung ano ba talaga, saan ba talaga ang pera nito, saan ba talaga yung ginagawa nilang 5,500 na flood control. Bakit na lumubog sa baha ang buong Metro Manila? Kapitbahay pa ng mga mga probinsya, ganun din na tinamaan din ng pagbabaha. So ito yon na sabi ko unfair naman na ito ngayon yung si Duterte talagang hinahabol pa rin yung mga nagawa niyang hindi daw maganda. So dapat naman ito ngayon, kailan to habulin na naman pag ibang presidente naman uupo, ito na naman hahalongkatin. So patuloy ang Pilipinas walang progreso. Kasi habol ka ng habol sa mga yung naririnig mong mga kaso. Itong presidente natin ngayon, kung tutuusin nga, nagtaas ng tax ang mga ba yun, yung di ba inoprobahan niya yun, yung 12% na tax. Kung tutuusin nga, itong pamilya na to, mayroon pa silang tax na di binabayaran sa taong bayan. Ito yung tinawag na yung basta ang laki yun, di ba? Si Isko Moreno ngayon nagpaano nun, yung tax nila na hindi lang nagbabayad, pero ngayon tahimik yan na hindi sila nagbabayad. So kaya ang gusto ko na dapat ang kakandidato talaga ng mga mas marunong talaga sa batas. Kasi doon natin maano natin yung mga ganyang kaso na makikita natin na talaga ng marunong sa ng mga batas. Di kagaya ng mga ganyan na tsamba-tsamba na lang, sabay na lang sa mga tao o sabay na lang doon sa mga political party na ito, kakampi ko to. Kaya dito na rin ako, wala nang paninindigan ngayon ng mga congressman. So sana nakakatulong tong mga sinasabi ko at saka na magbago ba yung... Ako gusto ko talaga, Leni Robredo talaga sa Senado. Sana magbago pa para kakakandidato. Iboboto ko naman talaga. Ibubuto ko naman talaga to. Sabihin nyo, tanga ako. Hindi sabihin nyo ng tanga. Basta ang ko lang dito, kailangan mayroon tayong third option pa talaga sa mga kandidato ngayon. Huwag naman yung puro dito sa kabila. Ang daming hindi talaga dyan maganda sa kabila. Yung administrasyon ngayon. Hindi talaga maganda mga kandidato dyan. Kita naman natin kung saan sila nanggaling. Balingbingan ng balingbingan yan. So yun lang po.